Kahit ano, kahit sa bahay, mga kapatid. Amen? Like for example, nung araw, hindi pa naman uso ang design ng katulad ng bahay nila, gusto ka tibay. Sa ngayon yun. Yun eh, kahit lindulin nyo ng siguro intensity 10, hindi magigiba. Eh, nung araw may ganyan ba? Di ba nagdidesign sila ng bahay nung araw, nakatayo. Hindi nila ina-expect na, ay kung maglindol ng intensity 10, o kapag lindol ng 8, di ba? Palaging ang wisdom ng daigdig na ito, kapos. Ang sinasabi ni Paul dito, ang wisdom niya, pagdating sa Panginoong Diyos, hindi mo pwedeng patayan ang wisdom ng Panginoong Diyos po. Amen? Kasi advance yun eh. Alam niya na yun. Ang sinasabi na Paul, i-align mo yung wisdom mo sa wisdom ng Panginoong Diyos. Eh, paano nga po yung di namin alam? Yun na nga. Doon ka dumipende sa may alam. Hindi tayo pwede dumipende sa tao kasi ang tao, limited ang wisdom. Nakita ba ninyo yung huling balita patungkol sa buwan? After 30 plus years, ngayon lang ulit sila babalik sa buwan. Kaya 1969, no? Nanalo si Gloria Diaz ng Miss Universe. Yun yung unang lumapag sa buwan yung tao. Hindi pa po pala, wala pa po pala nakakabalik. Itong taon lang po ito. Tama, 35 years. Ano? Ngayon lang po sila babalik muli sa buwan. Pero ang pagkakaalam ko sa buwan, hinati-hati na po. May-ari lang po ng lupa. Nagulat ka, makita ko. Yung bansang ito, hinati-hati yung buwan. Bakit? Siguro iniisip nila, kapag nagunaw na daigdig, meron po silang tatakbuhan. Sa kasalukuyan, meron na po. Tawag po na space station. Nasa gitna po, nakalutang po siya. Nagpa-reserve na ba kayo, Uncle? Wala tayo na kato. Pero yung mayayaman po, walang chismis. May, parang hotel po kasi yun may ano na sila doon, naka-reserve. Dati sa mga pelikula, ewan kung may napanood kayo na ano nila na magugulo, may pelikula yun. Nagukay sila mga kapatid sa ilalim ng lupa. Nagukay. Kompleto po yun ang lahat ng hayop. Parang nawasan. Na pag nagunaw yung daigdig, dito sila ng pagkain. Pinalunod ko nga sabi ko, ang galing din nila. Marami silang ano. Yung bandang huli, yung bida mismo, sabi ng bida. O paano? Sabi ng mga kasama. Pumasok ka na. Kasi sasara na yung pinto. Sabi ng bida. Pag sinara ba yung pinto, hindi na tayo makakalabas. Hindi na, sabi nila. Pag sinara itong pinto, wala na makakapasok, wala na makakalabas. Sabi ng bida. Ay, hindi na. Sige, sara nyo na. Dito na ako sa lupa. Sabi ko, bakit kaya ganun yung ano ng isip na? Kasi meron din isang pelikula. Yung pagsabog po ng bomba-bomba po ina. Okay. Yung pag sumabog ang for example, atomic bomb. Naalala niyo yung binagsakan ng bomba yung Hiroshima at Nagasaki? Ginawa po ng Amerika yun. Kasi binomba nila yung Pearl Harbor, gumati ngayon yung ano. Alam niyo, binagsakan nila yung dalawang syudad ng Japan. Tingnan ako yung ano, sabi niya, grabe ang nuclear bomb kasi yun. Basta pag lapat ng bomba, pag ganyan ante, abo na kagad. Abo na. Kasi meron palang kaisa-isang Hapon na nagsumbay. Siya lang ang nagsumbay. Bubomba lang doon sa kabila, after 3 days, nagbomba na naman doon sa kabila, siya lang kaisa-isang buhay sa ngayon na Hapon na nagsumbay, talaga naman mukha niya mga kapatid na lapnos. Yun, may gumawa po ng pelikula doon. Yung pelikula yan, medyo nakakatawa. Sabi kasi nung
Ano itong ginawa mo? Sabi niya sa asawa, pag bumagsak yung nuclear bomb, ligtas tayo. Ganun. Sige, sabi nung lalaki, ano, mauna na ako doon. Mauna na ako doon sa bomb shelter, sabi niya. Tapos yun nga, bumumba na po. Sabi na nila ako, wala yung asawa, anak ko dito sa loob. Ako lang ang nasa loob. Kain siya. Narinig niya yung mga sundalo, may kinakatok yung pinto niya. Yan, hindi ko pwede buksan dahil kung binuksan ko, maano ko ng ano. Ito na nakakatawa doon sa ano. Inabuta siya ng 10 taon, 20 taon doon sa loob. Buhay naman siya. E di pinakita na yung kwarto niya, parang ganito po. No? Pinakita pala, yung pala, kaya pala siya, nagtataka sa yung radiation ng, meron siyang parang metro ng radiation, ng malakas ang ano ng radiation sa labas. Hindi na po ba? Hindi pala ginawa ng gobyerno, hindi na pa. Nilagyan pala siya ng bahay para yung radiation, hindi lumabas. Yung asawa at anak niya, sabi ng asawa at anak niya, kawawa naman si tatay. Hindi na nakalabas. Akala niya naligtas siya. Hindi lang niya yung 20 years na yata lumipas. Laki na ng bata eh. Nakatingin yung asawa at anak niya. Ala niya, ang kawawa yung nasa labas. Ang lumabas, siya palang kawawa dahil siya nagkulong. Nilagyan pala ng gobyerno ng harang para hindi yung ano. Sabi ko, nakaw. Kapag ang tao ang nag-isip, yung mga pelikula, pag ang tao nag-isip, masisira talaga ang ulo mo. Tama yung sinabi, kung hindi mo siya kakampi, aaway mo siya. Kung hindi mo siya kaaway, may kakampi mo. Ganyan ang tao, balimbing. Kaya na-trust, kaya nga sabi nito, kung kayo ay mag-ano ng wisdom, siguraduhin yung wisdom, yung wisdom yan. Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Now, ito lang ang masasabi ko dito katapos. Hindi natin lubusang makikilala ang Diyos. No? Kasi limited po tayo. Sa ngayon, limited po tayo. Kahit anong gawin natin dyan, hindi po natin mapapantayan ng knowledge ng Panginoong Diyos. Wala po talaga. Kalokohan niya yung sinasabi ng iba, nakausap ko yung Diyos, ito sinabi niya sa akin. That's a lie. Hindi po totoo yun. Dahil ang salita, nagkatawang tao na po ang Panginoon sa Kristo. Pwede mo malaman, sinabi na ron. At yung, sige, limited knowledge na yan, ay sapat na para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi mo na kinakailangan. Sa pagkain na lang konti. Ang pagkain ba po ba dito sa kung sa limutan, kakainin mo para ka mabuhay? Okay? Eh bakit? Pag Lunes, ang ulam mo, kalunggong. Oh, di ba? Yun naman ang ulam mo eh. Namatay ka ba? Pag Martes, anong ulam mo steak? Iba naman. Hindi naman sinabi na sa isang araw kainin mo lahat ng ulam. Eh, wala namang ganun. Para mag-survive ka, ganun ba? Okay. Tama ang wisdom ng Panginoon. Yung dilika niya Lunes yun. Kompleto na yun. Yung mga dagdagan, Tama, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Kompleto na yun eh. Kaya ikapito, ano naman gagawin mo? Magpahinga na. Kasi wala nang kailangan pa. Marami pa rin sa mga nagsasabi Kristiyano kasi nga kulang sa wisdom, knowledge sa Panginoon. Actually, ang lahat ng bagay na dapat nating malaman, binigay na po ng Panginoon Diyos. Sa totoo lang. Hindi mo na kailangan mag-isip pa na kung ano-ano. Doon lang sa basic ng creation. Pag nakuha mo ang sikreto mo, haba ang buhay mo talaga. At siyempre, hindi ko yung masasabi sa inyo, mahirap unawain. Ang ibig ko sabihin, importante ba ako sa Diyos? Hindi po. Ang ibig ko sabihin, darating po sa inyo yan. Sa perfect time ng Panginoon. Kasi hindi po pare-pareho ang antas ng pag-iisip natin. Darating po sa inyo. At pag dumating po sa inyo ang knowledge yan na ibig sabihin, yung fullness ng Holy Spirit nasa inyo talaga. Kung sa ngayon ay kulang pa,
Sabi nga ni Paul, mananalangin ako. Kasi yun nalubusin yung pagkakilala ko sa Panginoon Diyos. Although talagang hindi naman natin siya makikilala ng lubusan na inaakala natin. Amen? Dito na lang sa pag-aaral. Pero mo pinag-aaral ka na. Anong gusto mo na paglaki? Brad, anong gusto mo paglaki? Malaki ka na sige. Anong gusto mo? Paglaki. Gusto mo alin? Maging engineer. Sige sa trabaho. Anong gusto mo maging? Programmer. Yan ang gusto niya. Tingnan kung gusto mo Kaya? Sabi ng mga mago natin, mag-aaral kayo mabuti. Para pag kayo nakatapos, alin? Ginawa buhay nyo, ganito. Nangyari ba? Ito naman. Ako alam po, wala Kahit sino pa sabihin mo niya, wala. Tanungin mo ng persona, sasagot sa'yo. Bakit ka nag-abogado? Ano gano'n? Kasi ayoko naman yun Kaya lang na magulang ko may gusto. Yun. Wala. Hanggang sa nang matay na lang. Personally, wala kasing gano'n. No guarantee. Walang pwedeng guarantee na ibigay ang tao sa kapwa-tao, mga kapatid. No guarantee. Talaga mo, ikaw Rod, di ba sabi mo, gusto mo ba mag-nurse? Sabi niya, hindi raw. Bakit kailang nurse? Sige, ito na yun Yung ate mo rin, gusto mo ba mag-teacher? Hindi rin. Ba't ka na ganyan? Kasi gusto nila yun ang balang araw. Sabi nga niya, ba't ka ba na ganyan? Gawin ako ng pastor. Sabi ko, sa totoo lang, pangarap ko ganito. Kaya lang sa takbo ng buhay ko, hindi papunta ko saan hindi naman papunta ko Until such time, na hindi mo alam, ang Diyos pala nakasubaybay, bigla ka na lang pupunta ko. O sino nasunod? Ano yung Diyos ko? Well, anyway, ito lang sasabihin ko pag ulit. Ano man ang isipin natin, puro kamatayan na doon. Hindi naman sakla. Kahit gano'n pa karami ang ilagay sa lapida, patay ka na Wala naman nakalagay doon Ang nakalagay na lang doon, in memory. Okay, memory ka na lang. Wala na. Alaala ka na lang. Asan ang pinagpaguran mo? Wala. Kahit itong ginagawa natin, darating ang time, hindi tayo maalala na susunod na henerasyon. Ay, mas marami pang nauna sa atin 2,000 taon na lumipas. Naalala po ba natin? Oo, sinulog-tunod. May ko lang ulit naalala. Sinulog-tunod. Saka sinulapas doon. Sa ilog. Pero hindi palagi. Ang hirap, mga kapatid. Puntuhin na lang natin. Alin pa ang pwedeng natin makuha bilang pananampalataya sa Panginoong Diyos? Ano pa pwede niyang sabihin sa atin? Yun na lang. Amen. At ang pinakamaganda, sila nga nag-promise sa buhay na walang hanggan. Nandun yung full revelation ng kanyang pagiging Diyos. Sa ano pa? Kasi dapat ganun ang nangyari nung pinanganak si Adan. Yung fullness ng knowledge, sinabi naman sa kanila, amen? Sinabi naman sa kanila. Ang sabi lang nila, huwag lang ninyong kakanin yung bunga. Sapat ba ang paliwanag ng Diyos doon? Hindi naman nila alam Instruction lang yun, sinabi lang sa kanila. Pero yung main reason na ano talaga wala. Kailan nila nalaman ang totoong reason? Nung kinain nila. Ako yung masakit. Kamatayan pala. Idudulog. Ang natutunan ko po sa salita ng Panginoong Diyos, iwas-iwasan natin ang akala ko. Yung salita mo. Akala ko. Kasi akala ko ganun Kasi sabi nga lang sa tiputan, maraming namatay sa akala. Mahirap po yan. Pagdating sa Diyos, you need wisdom. Ayun, sulat, ulitin ko. The spirit of wisdom and revelation. Ang revelation po, mga bagay na hindi mo pa alam. Sa Diyos mo na. Lagi tayo manalangin, dakilang Diyos. Sa dagdig na ito,
Maaaring marami po kami educational attainment, mga nagawa, natapos, upang sabihin namin sa buhay namin ito na marami na po kami napagdaanan, napagtagumpayan. Ngunit dapat namin isipin na iba ang bawat araw na lilipas sa aming buhay. At hindi namin alam kung anong darating sa bukas. Lord, nawa ito na lang ang aming mag-iisipin at damdamin na habang kami tumatanda sa daigdig na ito, ay umingkris naman po ang aming pagkilala sa iyo. Yan ang aming Panginoon at Panginoon. Maaaring hindi po namin maabot ang lahat ng perfection nito. Ngunit alam namin na sapat na ito upang makunin ka namin at papasalamatan sa lahat na nangyari sa aming buhay. Maunawaan namin kung bakit mo kami tinawag, maunawaan mo kami kung bakit mo kami tinuturuan, maunawaan ka namin kung bakit ang Espiritu Santo ay pinagkatiwala mo sa bawat isa. Nung ikaw ay namatay sa puso, wala rin pong nakaunawa, Panginoon. Akala nila ito ay isang sakripisyo lamang. Ngunit ito pala ay isang revelasyon na ikaw lamang ng Diyos, ng wisdom, ang siyang nakaunawa. Mapalad kami sapagkat sa panahon namin na nakita namin ang tunay na paglugan ng iyong kamatayan sa Diyos. At nais po namin itong tanim sa aming puso't isip at maisiya sa iba pa na ang tunay na buhay ay sa iyo lamang. Sino mang hindi mag-abay ng lahat ito ay kamatayan lamang inaantay at dadating pa ng araw. Bless mo ang tinapay sa araw ito, Lord, sapagkat ikaw nagpapaalala sa amin ang tunay dahilan ng kamatayan doon sa krus. Katubusan ang aming mga kasalanan at paghahanda sa buhay na walang hanggan. Bless mo ang tinapay sa araw ito, ganun din kami, Lord, bago namin tanggapin